committee ng sanggunian may representative po doon dalawa ang mga civil society organizations. Kung halimbawa, yan ay Committee on Health, dapat mayroong civil society organizations na serving or related sa health na uupo sa committee level. Kasama sila sa pag-determine ng quorum, kasama po sila sa pag-vote ng committee level. So bago makapasa ang ordinansa o resolusyon, kailangan po ng conformance din kasama ng civil society organizations. Dahil may natin sinasabi ng mga konsel natin, we don't claim that we are expert on those fields. Kaya yung community participation, mas bibigyan po natin ng tutok hangin. Ngayon din naman, today, ating po sinilagtaan ang isa pang executive order. Huwag kayo magkakaroon, hindi pa rin bagong practice. Dahil so far naman, so good naman, yun lang nakita natin doon sa nakaraan. Pero, with this, ito po ay para i-organize natin yung hubas. So, I'll be signing the executive order today, organizing kaugnayan ng barangay at simbahan ng hubas. And its technical working group to ensure good governance is practiced and observed in the municipality of Infanta through its active participation in the monitoring of local and national government programs, projects, and activities. Ano po ang hubas? Wala lamang sa mga tao. Pero this was done even before by the DILG. Convened in 2000, during the time of Secretary Jess Robredo. So ang simbahan, anuman ang kanilang denomination, yan po ikukundi natin magkakasama para maging isa sa mga government watch system po. Government watch entity po natin. Pabantayan po talaga tayo. So yung ilang mga proyekto, pwede sila po ang mag-check. Bukod pa sa local project monitoring team na binubuo po ngayon, dahil kailangan naman sa Consumer Legislative Ordinance para mas marami papaling kalaho doon sa local project monitoring. So magiging mahigpit po tayo sa pag-monitor ng mga proyekto. Titingnan po talaga natin kung yan ay pumapasok sa tinatakda at quality ng pagkakagawa. Para maiwasan po natin yung tulad ng mga nakikita natin ngayon sa balita. Alam mo, sakit sa puso. Ito po talaga yung ghost project sa Bulacan. Walang hiyana nung gumawa ko ito. Parang wala na nang siya. Talaga po wala. Wala kang makikita kahit ano. Pero naipatupad po nila. So, sa akin, ito po naman yung ordinansa ng Sangguniang Bayan. Yung pag-create din po natin na dapat may endorsement ng lokal na pamahalaan ng Sangguniang Bayan sa anumang proyekto, even coming from the national government agencies, para matabantayan po natin. Nagandaan doon sa ordinansa, meron po yung penal provision. Di man kalakihan, pero subject natin sila sa accountability. So ito pinilalagan natin ngayong araw. Katuwang ng Department of Interior and Local Government, through the initiative nga po ng Secretary Jess Robredo before na ugnayan ng barangay at simbahan. So kasama mga barangay officials, mag-monitoring mo kami. Kasama ng iba't ibang sekta o relihiyon, magpupuntin kayo sa mga pagitan ng DILG para bantayan ang ginagawa ng lokal na pamahalaan maging ang national government. So I hereby sign this executive order on this day, effective immediately this September 2, 2025, organizing the ugnayan ng barangay at simbahan o hubas and its technical working group. Immediately effective. So I expect under the DILG makumbing agad din natin makumbing through your leadership. Sila rin naman natin chairperson para po makumbing agad yung hubas. Last reminders. Po, bago tayo mag-sumbahan. Ngayon po, darating na Friday. Actually, ngayon, kahapon nagsimula na yung pastoral conference. So, marami po tayong bisita. By Friday, we are expecting more than 2,000 visitors para ipagdiwang ang 75th anniversary ng Religion Infanta at pagkatalaga sa bagong obispo. Si Bishop Dave ang kauna-unahang in-appoint para po sa mga Katoliko na Santo Papa na
ako ang bishop na Pilipino. At dito ako sa Infanta, saktong-sakto po yun. Ang maupo po si Pope Leo o Leo. Kaya i-encourage ko din po na tayo po ay, especially doon sa ating task force, sa ating po kaya pinaramen, PNP, PNP, lahat po na komite, member ng komite na binuo natin para ma-ensure natin na maayos. Dahil magkakayunin po talaga tayo, on Friday, ito po ay maraming kumis po darating. The Papal Nuncio will also be here. Yung pong representative mismo ng Santo Papa mula Roma. At yan po ay makikisan sa depresyon para po sa pagka-install ng panibagong po obispo ng Pregatuba. So yan mga kasama yung i-expect natin within this week. Again and again, sabi ko sa inyo, talaga kailangan natin ma-check po. Dumadaan na rin yan sa ating kababayan na ibidayo. Alam niyo po yan.